For the record, Resolution number 39 or the Rules of Procedure on Impeachment Trial shall continue to apply. We further note that Rule 6 thereof, which provide that the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply suppletorily whenever applicable. The court having been organized and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President, Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. Pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial, she is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. Pahiya na naman ho yung mga talyanista at ensaymada, yung mga dilawan at tinklawan. Ang pinapakalat ho kasi nilang naratibo, kung sakaling maging SP itong si Cayetano, di-dribble niya ang impeachment laban dito kay VP Sara. Sa mga hindi pa ho nakakaalam, nag-convene na ho ang impeachment court. Palakpakan. Para doon sa mga nagpapakalat ng ganyang naratibo, sa Malacanang, yan para sa inyo. Mamaya ho, papasadahan ho natin yung press ko na yan, itong si Auntie Claire. Balita ko, marami na nakakamiss dito kay Auntie Claire dito sa PH Update, sa mga kasama natin dito. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, pinatunayan ho nitong si Senate President Alan Peter Cayetano na hindi talaga, hindi ho yan ng impeachment na yan, hindi ho niya talaga i-dribble. Pagkatanggap noong Huwebes, kung di tayo Miyerkules, pagkatanggap ng articles of impeachment na Miyerkules, Lunes, ngayon, May 18, nag-convene na ho ang impeachment court. Palapakan, dito sa video na tayo, manunumpa na ho, itong sila Tuta Soto, Ping Lacson Boytago, Risa Hontiveros, at yung iba pang mga galit na galit kay VP Sara na senador, dyan sa pag-uumpisa ng impeachment trial na yan, laban dito kay VP Sara. Pakinggan ho natin ang mga kaganapan dyan sa Senado. Iyong! Sabi ko. All persons are commanded to keep silent under pain of Tahimik. Para kay may Anlas Baños, ikaw mo bunga nga mo ha. penalty, while the Senate is sitting in trial on the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte. The clerk of court will please call the roll. Roll call of members. The Honorable Senator Judges. Yeah. Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Ontiveros, Lacson, Lapid, Legarda. Nakatugan na sila. Honorable na sila. Akala nila pagka sinuot nila yan, honorable na sila kagad. Ilan lang ho yung mga honorable dyan. Baka kulang sa kalahati, kasabot ho yan yung mga kawatan sa Malacanang. Marcoleta, Marcos, Marcoleta, Padilla, Pangilinan. Ang daming problema na sa bayan ng Pilipino. Ang daming problema ng bansa ngayong mga panahon na to. Yung pagtutugan nila ang kanilang pinag-aabalahan ngayong mga Soto III. Si Tuta pa ba mag-absent ano yan, portrait yan Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camille, Villar Mark, Zubiri, the Senate President. With 23 senator judges present, the chair declares the presence of a quorum. Ayun. Senator Judge Villanueva. Yes, Mr. President, Sir Presiding Officer, may we request Senator Judge Camille Villar to ascend the rostrum to administer the oath of the Senate President. Yan na, manunumpa na si SP. Auntie Claire, nakikita mo ba yan? Auntie Claire, nakikita mo ba yan? Tingnan mo Please lang. raise your right hand. Impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Naku, yan I na. state your name, I, Alan Peter Compañero Shram Cayetano, solemnly swear solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution. I will do impartial justice according to the Constitution And laws of the Philippines. and the laws of the Philippines. So help me God. So help me God. At this time, I will administer the oath of each of the senator judges in the chamber in conformity with Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Philippine Constitution and Rule 3 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials. May we request everyone to rise? Same oath. Same oath. So, same. I state your name. Ayun na Nanunumpa na ho sila. Palapakan ho natin. Forfeit ba? Tanongin lang. Wait lang. Solemnly Tanongin ko lang si Auntie Claire, yan ba gusto niyong forfeit? Yan ba gusto niyong forfeit? Sinasabi ko sa iyo, Auntie. swear that in all things pertaining to the trial of the impeachment Forfeit pa sa mabilis. Let's go. of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines.
So help me God. Senator Judge Villanueva. Thank you, Mr. President. Last Thursday, May 14, 2026, the House of Representatives, through Secretary General Cheloy Garafil, personally delivered to the Senate the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte, pursuant to Article 11, Section 3, Paragraph 3 of the Constitution, and Rule 4, Section 11 of the Rules of Procedure in the impeachment proceedings of the House of Representatives. Earlier today, the articles of impeachment were referred to the Committee on Rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court. Mr. President, the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte with its annexes are now presented to the court for proper disposition and action. The same is duly noted and made of record. For the record, Resolution Number 39 or the Rules of Procedure on Impeachment Trial shall continue to apply. We further note that Rule 6 thereof, which provide that the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply suppletorily whenever applicable. Alam mo ba ibig sabihin nun, Tota Soto? Paano ka magiging presiding officer ng impeachment laban kay VP Sara kung di ka naman abogado kagaya nito si Panyero? Alam mo, di ko. Pares lang ko kami ni Tuta. Ang pagkakaiba lang namin, wala akong pinanghahawakan sa amin itong si Marcos Jr. At yung mga nagnakaw sa mga manual yung cellphone. Yung ako pinagkakaiba na Kaya Tuta ba, may pinanghahawakan? Wala naman akong sinabing ganun. The court having been recognized, the court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Nako. Sara Zimmerman Duterte, Yun. who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. Pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial, she is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the articles of impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. All other pleadings, motions, similar papers intended for the consideration of this court may be filed electronically. We will circulate the specific instructions on the format for the pleadings and manner of electronic filing for the guidance of all parties. Mr. President. Senator Judge. Thank you, Mr. President. Senator Judge. Ayos, Senator Judge talaga tong si Totit. Kahit nag-graduate lang sa One Ball University, Senator Judge. Maybe be clarified. Yes, sinasabi ko sa'yo. Senator Judge. When you say 10 days, is that working days or calendar days? Calendar days. Calendar days, and including the 5 days for the prosecution to respond. Yes, Your Honor. Thank you. Your Honor talaga. Pambiran. Tutasyo to, yung Mema. Lahat ng detalye kinakalkal, pero ayaw mag-imbestiga sa flood control. Palakpakan. The clerk of court is hereby authorized to calendar the case for pre-trial May matuta. and issue the corresponding notices to the parties after the last pleading is filed. Upon conclusion of the pre-trial, the trial proper shall commence on a date and time fixed by the court, of which the parties shall be duly notified. I approached the members of the minority of the Senate, and then later on I will approach the senator judges that we will fix the calendar together, and in pursuit of impartial justice, we will come up with a impeachment calendar that is fair to the prosecution and to the defense, and will allow us to continue to function in the legislative side of our work. Any other matter? Sir, no other matter. The session is suspended. Yun, suspended na. Kaya naman punta na ho tayo kay Ante Claire. Ante Claire. Tumanggap na inyong mga katanungan. Oh. Unang tanong mula kay Kenneth Pasyente, PP. Unang tanong, sinong kandidato mo sa 2028? Hindi pa pala pinag-uusapan yan. Hindi na naghahanap ng kandidato ang administrasyon kasi wala namang election. Wee! Okay lang na walang kandidato ang administrasyon kasi magtsatsacha naman. Ay, ma'am, good morning po. Ma'am, maraming lugar po sa bansa yung nakaranas po ng rotational brownouts nitong mga nakaraang araw dahil po sa power supply disruptions. Meron po bang direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DOE, lalo na po apektado rin yung mga medical na pangangailangan po ng ating mga kababayan? Opo, at umaksyon po agad ang Department of Energy at ito po ang kanilang mensahe na ipapaabot natin sa taong bayan. And I quote, under the directive of President Ferdinand R. Marcos Jr., to immediately stabilize grid conditions and protect consumers from power disruptions, the DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas Ilijan 500 kV and Dasmariñas Ilijan 500 kV line. Actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid. Mobilize the Grid Reliability Task Force with ERC, IEMOP, Transco, and PSALM, and directed NGCP to provide the full technical and incident reporting to ensure accountability and the safe return Accountability, sip. of critical capacities to the grid. End of quote. From the DOE. Ante. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
Good morning, Undersecretary. How does the Palace respond to growing calls to replace Interior Secretary John Vic Remulla? Wala pa pong anumang makukomento sa panawagan yan. Hindi po ito napag-uusapan sa ngayon. Gaano po ka-satisfied ang Pangulo doon sa performance ng DILG, not only with the Senate fiasco last week, but also with wrong information about Zaldico's golden visa, Zaldico's Portuguese passport, the timeline for his arrest, as well as the supposed soon release of the Interpol? Medyo nagkasunod-sunod po kasi. Ano po yung pinapataw ng Pangulo? How does the President hold the Interior Department accountable for these gaffes? Sa ngayon, ang huling pagkita ko po, na sila yung nagkausap sa aking huling, kumbaga ako'y witness, yung huling pagpupulong, bago tayo nagkaroon ng briefing noong Huwebes. Wala po sa akin, personal po, ay wala naman po akong nakitaan na natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Secretary John Vic Remulla. Ma'am, last for my Sa ngayon. Ma'am, last for my end. So, ibig po ba sabihin, walang katotohanan yung mga umiikot na balita na maaaring si dating Senator Antonio Trillanes o kaya naman po ay si dating Interior Secretary Benhur Abalos yung pumalit kay John Vic Remulla sa DILG? Wala pa pong ganong ibinibigay sa ating mga impormasyon. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionario. Hi, Yusek. Good morning. On serving Senator Bato his warrant, Attorney Nery Colmenares said the government can find Senator De La Rosa with all its intelligence fund. Kung gugustuhin daw po ng gobyerno, mahahanap naman po talaga si Senator Bato. Since the senator has now escaped twice, how is the administration... Grabe naman ng PTV. Escape talaga. Ano escape? Wala pa naman siyang valid local warrants. Kayo naman, mga ano tapos, pati talaga itong mga media na to, puro mga cooks. utilizing its resources to hold the senator to account? So sinasabi po pa talaga natin na siya'y tumakas. Yan. Sa unang pagkakataon, nung nabanggit po ni Ombudsman Remulla na may warrant of arrest, Hindi, nagsabi lang tumakas yung reporter lang. ito naman po ay hindi pa nasa sa publiko. So, hindi naman natin masasabing siya'y tumakas, kundi siya'y nagtatago lamang para siguro hindi siya maabot ng kamay ng batas. Sa pangalawang pagkakataon, maaari nating sabihin na siya talaga ay tumalilis dahil nabanggit na may warrant of arrest na inisyo ang ICC. Nakita naman po niyo kung paano magtrabaho ang ehekutibo. At siguro ang dapat lang mangyari dito ay wag natin pabayaan ang may mga masamang balak na paligtasin ang dapat na managot. Yan. And Nagkukulong na rin si Senator Robin Padilla at persons of interest. ma'am, the OSG also gave a strong worded comment that a sitting senator running away from the very courts that he's seeking relief from should be denied of his pleas. We understand Malacanang leaves all opinions to the courts, but doesn't the palace see a need for a stronger stance, especially Hindi, kasi ganito yan, ateng. Alam ko, bagong reban ka, ang pinang-reban mo, baka, di ba, di natin alam. Saan galing yung pinang-reban mo, malita ba? O, hindi natin alam. Ganito kasi yan, kahit na mayroong petition sa Korte Suprema, hindi naman kikilalanin yan dahil nga mga adik yung mga nasa Malacanang. Walang problema kahit may petition sa Korte Suprema, mayroong usapin sa Korte Suprema, basta nahuli si Bato de la Rosa, diretsong ano makakapigil? Sasabihin na lang ng executive pag nangyaring napadala na sa dahig itong si Senator Bato at lumabas yung desisyon ng Korte Suprema na mali yung ginawa niyo. Ano sasabihin ng Korte Suprema? Pabalikin nyo dito si Bato de la Rosa. Hindi na magagawa ng executive. Kahit gusto pa ng executive, mahirap na kung pabalikin. Mahirapan ho sila. Mas madali na hintayin natin yung desisyon ng Korte Suprema kaysa pagka napadala sa dahig si Sen Bato at pababalikin siya sa Pilipinas. now that this has reached international traction? Kita-kita po natin kung ano mismo ang binanggit ng OSG. Siya lang hinihintay ko magtanong dito. Si Ma'am Hannah Jane Sancho. Palakpakan. SMNI, syempre. SMNI number 1. Banggit na sa ngayon ay tinuturing na isang pugante itong si Senator Bato de la Rosa. So napakalaking mensahe po ito ng ibig sabihin tayong pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas. Follow-up question mula kay Maricel Halili, TV5. Yusek, good morning. So how does the palace view those personalities like Senator Robin Padilla who allegedly helped Senator Bato to leave the Senate premise? Magkakaroon po ng pag-iimbestiga at nakita po rin natin ang mga namutawi sa bibig ni Senator Robin Padilla at that time na siya pa ay isang ordinaryong citizen. Nakapag sinabi niya na kapag kami nagsisilbing warrant of arrest ay dapat na sumuko. Pero bakit hindi natin nadidinig mismo kay Senator Robin Padilla ang ganung mga salita? Local warrant, galing sa local courts, hindi sa foreign court na walang jurisdiction sa Pilipinas. Wag natin lokohin na sambayan ng Pilipino. Pagka sinabi niyong may warrant, galing sa foreign court na walang jurisdiction sa ating bansa. Kasi diyan nila ginugulo ang naratibo. Okay? Diyan nila ginugulo ang naratibo. Patungkol sa kanyang kaalyado na si Senator Bato de la Rosa. Meron bang ibang pagtingin? Meron bang tinititigan? At merong tinitignan lamang? So, kung sino dapat na malagot dito, kung mayroong mga pagkukulang at may lumabag sa batas, mayroong nagtatakas o nagpapatakas, dapat lang din po tayo mga Pilipino ay maging mapanuri sa mga nagiging aksyon ng ating mga public servants. Sunod na tanong mula kay Samuel Medanilla, Business Mirror. Good morning po, ma'am. Yes ko lang po, President Marcos has already accepted the offer of ADB for 1.75 billion financing assistance. According sa DBM, ang alok po na ito na financing mula sa ADB ay isang malaking tulong at malinaw na nagpapakita ng tiwala sa ating development partners sa kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa mga pandaigdigang hamon. Gayunpaman, ayon sa DBM, ito ay kailangan dumaan pa rin sa kaukulang proseso ng pagsusuri at pag-aproba ng pamahalaan.
Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan. Clarify ko lang, ma'am. Bali, loan po ba siya or grant? Pinag-aaralan pa to. So most probably loan ito. Pero wala po tayong authority na magbigay ng anuman detalye dito kundi ang DBM lamang po. On another topic na lang po. Update lang po kung meron na magre-request na po ba yung Executive Department for a supplemental budget sa Congress for its Middle East response? Okay, ayon din po sa DBM at nakausap po natin sila. Tungkol naman sa posibilidad ng supplemental budget, wala pang pinal na desisyon. Sa ngayon, ang anumang susunod na hakbang ay ibabatay sa magiging resulta ng interagency assessment, fiscal space ng pamahalaan at aktual na pangangailangan ng ating response measures. I-ask ko lang, ma'am, kung ipag-uusapan po kaya ito kung matutuloy yung LEDAC at saka yung uplift meeting tomorrow po. Walang nakaschedule na LEDAC, pero may nakaschedule na uplift. Bakit po kaya, last week po na-mention na baka may 19 yung LEDAC, bakit po hindi na po siya matutuloy? Wala pong nasabi sa akin dahilan. Wala lang po sa schedule. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi ma'am, may we just know why the... Kachokarat ni Antigler yung kalbo na yan eh. Kung ano, PH, parang di ka pa nakakalbo. Nakakalbo na rin naman ho tayo. Kaya pwede na natin tawagin kalbo itong sa Tribune. Kachokarat ho niyan Antigler. President appointed former Iloilo City Mayor Jed Mabilog despite his name being included in the drugs watch list during the term of President Duterte. Siguro kung nasa drugs watch list siya, wala po tayong personal na kaalaman dyan. At siguro kung nasa drugs watch list siya, dapat na-demanda na po siya sa ngayon. Well, may demanda na po ba? Parang binigyan po di ba ng clemency? No. About the drugs list. Wala pa naman. So walang kaso. So walang kaso. And So walang kaso, okay lang na maging ano siya, undersecretaryo. Eh sinusoplak ni Antigler itong si Tribune. May nagaway ba kayo? on another topic po, as the impeachment proceedings officially starts, hopefully today, ano ang pakiusap ng palasyo sa mga senator na tatayong judges? Kasi alam naman po natin na maraming kaalyado si Vice President Sara Duterte sa Senado. Alam naman po natin, ang impeachment trial ay trabaho po ito at mandato po ito sa Senado. Hindi po kailangan na makialam ang Pangulo sa sinabing mandato ng Senado dahil meron po tayong separation of powers. Ang dapat lang po sigurong laging natin tandaan, hindi lang mga Senado, hindi lang sa Senado at Senador, kundi tayo mismong mga Pilipino. Ang dapat na managot, ayon nga sa Pangulo, ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot. Follow-up question, Ivan Merihan, GMA. Ang tungkol ito sa sa status ni Senator Bato de la Rosa na sabi ng Office of the Solicitor General ay isang pugante at dapat natin kilalanin ng warrant from the ICC. Last week, ang sabi po ng Pangulo sa kanyang statement, wala siyang utos na arestuhin si Senator Bato. Ganun pa rin po ba ang utos niya despite the position of the OSG that Senator Bato is a fugitive? Kung ano po ang dapat na gawin, nagsalita na po ang DOJ, na sa ngayon, dahil meron po tayong hinihintay na desisyon mula sa Supreme Court at iginagalang po ng Pangulo at ng administrasyon ang nakabingbing kaso sa Supreme Court, ngunit hindi kailangang tumakas palabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Kapag siya ay nagtangka, ayon na rin sa DOJ, siya ay huhulihin. So kung yung last week, pwede po ito magbago depende sa magiging development sa pending na petisyon sa Supreme Court. Opo. Pangalawang tanong ko lang po, as President and as a former member of the Senate, may nabanggit po ba ang Pangulo sa inyo on what he thinks, how he feels about what's happening in the Senate presently? Sa ngayon po, ang alam po natin sa Pangulo ay kailangan lang ipatupad kung ano ang nasa batas. Hindi kailangan na ang bawat isa ay sariling pagyaman ang gawin. Hindi ang iilang interes ang dapat na pagyamanin, kundi dapat tumugon kung ano ang sinasabi ng konstitusyon, patupad kung ano sinasabi ng batas. Did you hear him express, I don't know, galit ho ba siya? Dismayado siya? Nalulungkot siya sa nangyayari sa Senado ngayon? Sa huling pangyayari, patungkol dun sa di umano na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga. Kaya gustong patanggal itong si SP Cayetano. Sinabi po yun ng Pangulo that he is disappointed with how Nung nagkaroon po ng meeting, inalam niya kung anong pangyayari at makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Hindi sa cabinet secretaries, Para doon sa mga para doon sa tracing hindi nagpatinag sa pressure. Makakaasa ho kayo dito sa PH Update na lahat ng pwedeng may tulong, tutulungan ho natin sila. Di ba? Yung side nila, papakita ho natin. Hindi lang ho yung panggigipit na gagawin ng ombudsman o kung ano pa mga ahensya ng pamahalaan dito sa mga senador. kundi sa pangyayari sa Senado. Follow-up question mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, yung tanong ng marami ngayon, I would like to direct to the President, kung hindi ka pagalit, bakit? Kung hindi ka pagalit, bakit? Yes, with the performance of the arrest, because this is not the first time that the Philippines tried to serve an arrest warrant from the ICC. The public has been comparing the performance of former PNP Chief Torre compared to the failure of the NBI to serve the arrest warrant against De La Rosa. Bakit po hindi na-hold accountable kung sino mang ahensya yun pong nagkulang para maipatupad yung pagsaserve ng arrest warrant? I-correct po natin to. There was no failure on the part of the NBI agents. Walang failure na pumasok sa loob ng bahay ng may bahay
pag inutusan sila dahil wala naman silang ano doon, wala silang imbitasyon, wala silang koordinasyon. Nung inutusan sila na ibaba yung mga daladala yung armas dahil bawal yan sa loob ng Senado, binarningan sila, wala sila, sumabay sila, nakipagpalitan sila ng putok, wala silang maling ginawa doon. Napapalakpakan ho natin baka talaga mga taga-Malacanang kung ganyan. Parang sila. But was it right for the NBI to succumb to the authority of the Senate na ilagay under, na ipahinto o ipahalt o isuspend yung pagsaserve ng arrest warrant while he is under protective custody? The question is, was the Senate correct in interfering with the service of the warrant of arrest? But was it right for the NBI to actually adhere to the demand of the to that Maanghang yan, yung channel to na yan. Yung, mas okay pa nga yan kaysa ano pangalan to, Mian Los Baños. Mas bet natin itong QT na to, QT. Maliit yan si ate. Pero maanghang yung mga tanong yan. demand of the Senate kung wala naman pong legal basis according to some analysts? Dito makikita nyo kung sino ang may respeto sa isang institusyon at sino ang hindi rumispeto sa batas. Yeah. Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, DZAR. Nakita namin na yung sobrang pang-aabuso at hindi pagrespeto sa institusyon ng Senado, yung ginawa na yun ng NBI. Kahit paano natin pagbalik-balik rin, walang lusot doon. Walang lusot ang Malacanang doon sa ginawa nilang kabalbalan. Yung nangyari po sa Senate po, with all yung Ayun na, tawagin Senate, palakpakan muna natin to si Ma'am Regis. Isa mga inaabang natin magtanong. Senate siege. Malupit, di ba? May reaction po ba yung Pangulo given na naging senador siya? Kung makakonsider niya ba na desecration ng institution yung nangyari po? Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news. Not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. And this is also the position of the President po? Of course. And another question po, kasi nagkaroon po ng change ng leadership, and I don't know kung makakaroon pa ulit today. Ano po ang reaction ng Pangulo po dun sa pagpapalit po, considering na ngayon na yung sisimulan na yung impeachment trial po sa Senado? Ang papapalit ng liderato sa Senado ay kanila po yung aktibidad. So wala naman po. As long na hindi bumigay sa panggigipit yung mga senador na ginigipit ngayong mga panahon na to. Ang pagpapalit ng siguro feeling ko dito sa presko na to ni Ante, feeling niya kumpleto yung bilang nitong si Tuta. Feeling ko kasi medyo confident sila Kung kinalaman ng Pangulo kung magpapalit sila ng liderato o hindi. So sa kanila po yan. Nasa Senado po yan. Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, may we just get the President's thoughts on the Ombudsman's decision to suspend the Senate Sergeant at Arms over what happened to the Senate recently? Ang Ombudsman po ay isang independent body. So trabaho po yun ng Ombudsman. But sang-ayon ba kayo or ano ang thoughts niyo about this given that you've been saying dapat accountable yung dapat managot? Sang-ayon man o hindi sang-ayon ang administrasyon, sinabi po natin ang Ombudsman po ay isang independent body. So kung ano po ang kanilang magiging desisyon, yan po ay hindi panghihimasukan ng Pangulo. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir, para hindi na lang po maulit yung komosyon ng nangyari sa Senado at para hindi na rin po maulit yung long hours ng pag-aantay ng dating inuhuli po si dating Pangulong Rodrigo Duterte para hindi na rin po masyadong magamit yung resources ng gobyerno with the Malacanang call kay Senator Bato de la Rosa na isuko na lang po yung sarili niya. Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyong ICC at katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. And Yusek, yung sa nalalapit po na impeachment, naniniwala po ba yung Malacanang na magiging credible po yung Senate na tumayo bilang impeachment court kasi po may mga senators po tayo na may mga kaso sa Ombudsman and ICC and other. Hindi natin mabibigyan ng anumang panghuhusga sa ngayon ang mga magiging senator judges. Nasa kanila po yan. Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lang. Alma, umiinit ka na naman. Pambihira. Di na nga kita sinisigwa yan Kasi lahat ng kabuktutang ginagawa nyo ngayong mga panahon na to sumasambulat na lang sa mga pagmumukha nyo. Di ba, pansin nyo ba kahit anong kabuktutan pa sinasabi, pinagbibigyan ko na lang. Di ba? Para wala na lang away. Kinukonsinti na nga kita dito sa PH Update kahit puro kababuyan sinasabi mo. Magtataas ka pa ng boses. Tamang. At yun nga lamang po, huwag sila magsilbi, katulad na sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot. Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Isang follow-up lang po din sa statement yun that the Senate was never under attack. So, can we get the Pansin nyo ho ba itong si Ralph Recto, di na binabanatan itong si Leandro Levisque? categorical answer if the Sabi ko palace sa inyo. shares the sentiment of the NBI that it was staged? I cannot say anything about that. I cannot make a judgment if it is staged, orchestrated, planned. But you can assess that from the reports also made by some journalists, some reporters. So kayo na po mag-assess. Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Baka naman tayo sa regional media. Ayun. Mula kay
Regional media, makulang ko itatanong niya. Ayun na nga, Ayun, tanong. Santuyo ng Kagay News Magazine, with the latest development in the Senate, the escape of Senator Bato, the alleged involvement of Senator Robin Padilla and SP Alan Peter Cayetano, the refusal to receive suspension and CCTV subpoena, what will be the concrete measures which can be done by the Office of the President? Unang-una po, ang ombudsman po ang nagpadala ng subpoena at according to Ombudsman Rimulya ay tinanggihan ito ng Senado. Malamang masasabi natin na ito ay issue na maaaring ang makakasagot lamang nito ay ang Senado. Kung kasama man at inamin naman pala ng USAA na kasabay at magkasama si Senator Bato at si Senator Robin na lumabas nung madaling araw, nasa kanila na rin po yan. Dahil alam naman po nila kung ano ang dapat na ipatupad na batas. Pero of course, alam natin na sila ay gagamit ng mga technical terms, legal jargons, para ma-justify ang kanilang mga aksyon. But on the part of the government, nagsalita na po ang DOJ, igagalang po natin ang Supreme Court at naniniwala pa rin po tayo na mayroong valid warrant of arrest. At kapag nagtangka si Senator Bato na lumabas ng bansa at siya ay nakita, siya ay aarestuhin. Next question from Marites Espartero ng TV11. What government programs are currently available to help protect the livelihood of fisher folk, cannery workers, and other sectors affected by the fuel crisis in Zamboanga Peninsula? Opo, tinanong po natin mismo dito ang Department of Agriculture at sinabi po nila na mayroon nang ipinamimigay na fuel subsidies for the fisher folks para magamit nila sa panggasolina sa kanilang mga bangka. At mayroon na ring request ang DA na 1 billion para sa fuel subsidies sa mga fisher folks para matulungan sa kanilang pangisda. Walang kwenta. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Ang bottom line dito, pahiyaho ang lahat ng Talyanista Tensei Mada, maging yung mga adik sa Malacanang, dyan sa maaga, mabilisan. Talagang ika nga mabilis pa sa alas 4 pagkukonvene ng impeachment court. Yan ho ang ginawa ng bagong pamunuan ng Senado. Palakparan natin isang si SP Cayetano. Ibang klase, napakataba ng utak mo, sir. Saludo. Saludo. Talagang susuportahan natin itong mama na to. Lahat ng 13 kasamahan niya dyan sa majority ngayong mga panahon na to. Kung sakali man na mayroong panggigibang ginagawa sa kanila, simple lang naman ho yan. Kaya mayroong ganyan ngayong mga panahon na to dahil nasa majority ho sila. Yung ginagawa nila gagawin nila kay Cheese, kay Jinggoy, kay Joel, yan ho, yaan ang kabayaran. Diyan sa pag-side nila dito kay Senator Alan Peter Cayetano. At hindi at dahil hindi nila kinampihan yung mga kabuktutan gustong mangyari nito si Tuta Soto na magkaroon ng charter change. Palakpakan. Saludo. Maraming salamat. Dadating ang panahon, kung ngayon hindi nyo pa ho naririnig talaga yung buong istorya, kumbaga pa chani-chani lang ngayon, yung pakonti-konti lang yung naririnig natin. Gusto kasi nila mag-charter change, impeach si Sara, bakit mag-term extension, para lalong matabunan yung issue ng flood control. Sa tingin ho ba nila yung 3 taon sapat na para pahupain ang digil ng sambayan ng Pilipino na maghanap ng katarungan doon sa ginawa nilang pagnanakaw dyan sa mga manumal ng flood control? Pues, nagkakamali ho yung mga magnanakaw na yan. So guys, maraming salamat ho. Talagang yung suporta ng ating mga kasama dito talagang ang dami pwedeng panoorin, ang dami pwedeng tambayan, pero dito ho kayo sa PH Update. Sa mga kasama natin dito, wala ho tayong Facebook page. Nasa YouTube lang ho tayo. Kung pinapanood niyo ho ito sa FB, meron ho akong isang pakiusap sa inyo. Report tapos paki-block ho nitong page na to dahil wala ho tayong page sa FB. Okay lang hong re-upload sa inyong mga personal account, i-re-upload sa inyong mga channel, pero para gumawa ng PH Update na ipinapakita na parang atin yan, tapos magpo-post sila ng kung ano-ano dyan, tapos tayo mapagbintangan, mahirap naman ho yan. Kaya hindi ho tayo pumunta sa Facebook sa ganyang kadahilanan. Yung mga poster na walang problema, i-upload nyo, walang issue sa atin yan. Pero yung para gumawa ng page tapos ipapangalan sa atin na hindi naman natin kontrolado kung ano yung mga lalabas yan, mahirap po yan mga kababayan. Pag-report na lang at paki-block. Maraming salamat. Mahal natin Pilipinas.